Sa tao ni-develop, i-preserve. Yakapan so, kultura na Muslim, Christian, gusto katutubo. Upama magindanon ka, na respeto ano man isa. Pagkatataga pa na sa ito, upama yan gagulan na mayaba, may formatin. May lupa na, 3 hectares ha. 3 hectares sa metro. Okay. Try po mo dito. Muslim, Christian, indigenous, nakatutubo. Indigenous. Okay. Try people, model. Okay, ganito yan, mangyari. Itong kabuuan ng Tri-People Model Village, 3 hectares. Ganito, simula dito hanggang doon sa dulo ng City Village, 3 hectares yan. Saktong-sakto yan. Sinukat na yan nung pupunta kami dito, sinukat na sinurvey na. 3 hectares yan. Okay. So dito banda, Muslim. Itong area na to, kamusliman ito. Divide yan sa tatlo, makakuha lang dyan sa area ng basurahan ng konti kasi hindi na 1 hectare ito, alanganin. Pag 1 hectare, kapag makuha yung basurahan dyan, hindi ko alam kung paano sukat. Hindi ako engineer, basta ang sumusukat yan engineer. Kaya nga nagpaparehista tayo para legal tayo mag-contact ng engineer, papatulan yung request natin kasi tingnan niya yung registration natin. O sige, basta magbabayad tayo, okay. So ganito yan, Christian dito sa Muslim area, katulad nito, Muslim area ito, kung may masjid dyan, hindi pwedeng pakialaman ng Christian. Kasi may simbahan din ng Christian. At walang pakialaman din sa Christian ang Muslim. Kasi nakabakod eh. O nakabakod. Phase 1 ang Muslim, phase 2 ang Christian, phase 3 ang katutubo, indigenous. So walang pakialaman. Kahit magsaya-saya sila doon ng apoy sa katutubo, walang pakialaman, hindi pwede magreklamo. Kasi respetuhan. To be promote and preserve. To be promote and preserve. Inaalagaan yung kultura ng bawat isa. Di ka na pandadangkya. Pinapatitikwa. Kailangan ibigay mo yung sa kanilang karapatan. Okay, karapatan nila. Kaya ng tunay na tao, marunong sa karapatan ng bawat isa. O may kasi abo sa saba nila, pandadangkya din, na di naman kadadangkya, kakanya-kanya dyan na lote. Okay. So, ito kung saan sa bala, Christian, indigenous. So, masaya ang lugar. Masaya ang lugar. Pero ito, malaki ang gasto dito kasi may budget na 1,365,950,000. Patambakan ito na kasing height ng kalsada sa taas. Kasi pababa yan, di ba? So patambakan, lulubog itong bahay na to kasi patambakan kasing height ng kalsada para gagawa na lang ng tulay. Diretso na. Hindi na kayo mababaha dito. Yeah. Kasi tinambakan ng pagkataas-taas. Gagastusan, tatambakan, gagastusan. Tapos kasing level ng kalsada. Kasi kung doon ka sa kalsada, pababa ka ganyan. Pero kung kasing level na, uniform na, dire-diretso ng tao, wala nang ba. Kung hindi binaba yung kalsada sa taas, hindi babahin dito kasi magkaka-level na sila. So, okay lang. Kung hindi sakop ng saba, bahala na malunod. Basta sakop ng Tri-People Model Village, sa dulo-dulo, bahala na malunod dyan. Wala na tayong pakialam doon. Kasi hindi yung sakop ng Tri-People Model Village. Ang sinasabi ko na improve, yung sakop lang. Sukat to sukat. Area by area. Ito lang, sukat na to, ito lang yung i-develop at ipapataasin. Kung lagpas dito, wala na tayong pakialam dyan. Wala na tayong pakialam dito, wala na tayong pakialam dyan. Wala na pakialam dito. Gagawa ng tulay para dire-diretso. Okay, Model Village nga. Kasi kapag ang Model Village, nag-iikayat sa foreigner na gagastos ng panibagong Model Village kasi nagustuhan nila yung Model Village. Una pa lang ipapatayo ito dito. Ginastosan ng Bahrain, care of sa American Award. Kasi naka-American Award at Tri-People. Okay. So sana tayo. Doon pa rin. Sabi dito, okay. Ang corporation na to, na Tri-People Model Village, ay ang pondo niya nanggaling sa 2022 American Awards. Very, very clear. So, hindi scam. Sino nagsasabi ng scam, bahala ka sa buhay nila. Okay. Tapos, ang mga tao ng Tri-People Model Village, bali 3,000 lahat. Kasi 1,000 lang sa Muslim,
Kung lampas na, halimbawa, na-survey na, 1,000 nakatira, kapag may mag-apply na isa, 1,001 na, maghintay ka kung saan i-open ang mo, traffic mo divides kasi exceed ka na, lampas ka na. Kaya yung mga talipanda dito, magtalipanda na kayo, magtalipanda. Mamalayan na lang, magbakwit na kayo. Kaya hindi na sa inyo ang lupa. Hindi naman talaga sa inyo ang lupa. Okay. Ang Tri-People Group of Companies ay registered na sa SEC. Under na itong Tri-People Model Village. Paparegister pa. Okay, pwede tayo mag-training. Imbitahan tayo ng gobyerno mag-training. Lahat ng 3,000 na residente dito, pwede mag-training. Kung pangkabuhayan na mabigay ng ayuda, namimigay ng tulong, namimigay ng cash assistance, namimigay ng negosyo, mabigyan lahat yung 3,000. Hindi katulad dito, yung leader ng community, kapag binigay ng ayuda, siya tinatago niya lahat. Wala siyang pakialam. Prangka-prangka sinasabi ito. Walang lapis, walang kulang. Prangka-prangka. Kapag nakuha ng leader, tinatago niya, binibigay ng kamag-anak. Okay. So dito, hindi. Kasi lahat kayo, halimbawa, cash assistant, meron kayong register na ATM na nakaregister sa Tri-People Model Village. Diretso sa inyong ATM na nakaregister yung cash din. Hindi na dumadaan sa leader. Diretso na. Kasi problema pa ng leader, magpapirma pa. Oh. So, ang magiging, ngayon, magulo pa dito, pag na-Tri-People Model Village na ito, akala mo walang taong mga bahay kasi walang maingay. Tahimik. Katulad sa Centella. Katulad sa Centella. Sample, doon sa bahay ko sa Centella, kung saan ang office ng Tri-People Group of Company. Kapag nandun kami sa loob, wala kang makitang tao sa labas. Akala mo walang tao mga bahay. Buti na lang, mga delivery rider, Shopee, Lazada, at saka TikTok. Hindi, TikTok, alam na alam nila na may tao doon sa loob. Kasi may signal sila kung may tao. Okay. So, katulad si Tele, akala mo walang tao, pero kumpleto ng tao. Kasi bawal mag-ingay. Okay, kasi bawal mag-ingay kapag model village. Hindi ka makikipag-usap-usap sa gilid ng kalsada sa bahay. Bawal yun. Kasi katismisan yung marites yun. Ibig sabihin, squatter yung village na napuntahan mo. Alam na alam mo, sa Kasiglan, alam na alam mo kahit may housing, alam na alam mo ay squatter ang mga nakatira. Kasi may mga tindahan. Una-una, may mga dismisan. Usap-usap sila, kaliwat kanan. Dismisa. Meron pa naghahabulan. Meron pa nagnanakawan, naghahabulan ng pulis, barangay tanong. Tama? Tama. Okay. Kasi urban poor ang Kasiglahan. Nilipat yung mga nakatira dyan, ginagawa ng bahay, hindi maayos ang babae dyan. Minsan nga, walang tubig yung gripo. Minsan nga, walang butas yung CR. Marado. Kasi ginawa na lang yung babae ng para ilipat yung mga taga Metro Manila na nakatira sa gilid ng highway, Commonwealth. Inilipat sa Kasiglan. Pati rin sa Southville, nilipat sa Southville. Yung mga nakatira. Kaya, urban poor sila. Hindi katulad ng Viles, model Viles na to, na pang-sosyal ito. Pang-sosyal, kapag mag-shopping ka, diretso, may card ka sa Pure Gold, may card ka sa SM, wala kang nilalabas na pera. Kasi may pondo ka sa card mo. Kasi member ka ng Tri-People. May pondo ang Tri-People sa bawat member. Naintindihan ninyo? Ngayon pa lang, nasubukan ninyo, sineshopping ninyo, gift check. Sino nakatry ng gift check? Pagkitaas ang kamay, nakatry ng gift check. Natutulog. Gift check. Sino nakatry ng gift check? Nakakuha ka ng gift check sa Tri-People? Hindi. Pero nakatry ka ng gift check. Ganun mag-shopping. Pero baguhin natin kasi ID lang ang gagamitin ng Tri-People, pwede na mag-shopping. Kasi yung ID na yun, ATM na yun. ID ng Tri-People, ATM na yun. So yun ang pwede na ipag-shopping. Isuswipe lang. Okay, kung gusto mo bumili ng Pure Gold, isuswipe yung ID. Malalaman mo kung wala kang pondo. Ibig sabihin, kung wala kang pondo, sabi ng teller ng Pure Gold, SM o Robinson, punta ka sa Tri-People, may problema ka. Kapag punta mo sa Tri-People, hindi ka nagbayad ng monthly due. Kaya na pending yung benefits mo. So, organize. Na-organize lahat. Naayos lahat sa walang gulo. Online lang services, walang gulo. Connected na. Kapag i-reject yung card mo sa Pure Gold, sabi niya, bumalik ka sa Tri-People. Kung punta mo doon sa Tri-People, malalaman mo na may problema ka pala. So, ayusin mo muna yun para hindi ma-block. Kasi pwede nang ipa-block ang card. Halimbawa, ang control ng card na yun, ang control ng Tri-People, akong admin ng Tri-People, i-block ko yung card niya kasi may utang siya. So, ma-block, kahit saan mo i-transact, block. Sabi niya,
Kahit sa ibangko mo, sabi niya, punta ka sa traffico, may problema ang card mo, na black. Kasi nakasulat doon, black. So na black, punta ka sa traffic. Pagdating mo doon, may utang ka pala, hindi mo binayaran. So magbabayad ka muna bago mag-go. So maayos ang patakaran, maayos ang ano. Oh, kung sino hindi magbabayad ng monthly due kasi yung 500 na bayaran sa bahay. Ay ba, may bahay na babae na magbabayad siya ng 500 kada buwan. Yun ang monthly due nila. Sino hindi magbayad, 3 times na hindi magbayad, tanggal siya. Wala siyang karapatan sa bahay. Maalis siya. Kasi ang titulo ng lupa na yon, titulo ng buong traffic commodity village, hindi tag-isa-isa. May occupancy certificate ka lang. Halimbawa, bahay ito, binigyan ka lang ng occupancy certificate. Legal ka na tumira dyan sa bahay. Kasi may occupancy certificate ka. Pero hindi mo hawak ang titulo. Titulo ng traffic commodity village lahat. Kaya kung hindi ka magbayad, pwede kayo patalsik, palitan ka. Diba? O, di magandang patakaran. O, walang hari-hari dito, walang dato-dato, walang sultan-sultan. Tatamaan ka ng batas talaga. Walang bay-bay. Ay, walang bay-bay, kasi tatamaan ka ng batas. Sino marunong sumunod sa batas? Yun ang bay, yun ang dato. Sino marunong sumunod ng batas? Walang takutan dito. Hindi tumatalab ang takutan. Okay. So yun. So kung imbitahan tayo ng training sa pangkabuhayan, maka-attend lahat. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi patago. O, kung may darating na ayuda, itatago ng leader. Excuse me lang, kung hindi ginagawa ng leader, ay excuse lang. Kung ginagawa naman, ay tatamaan siya. Bato-bato sa langit, sino tamang bukulan. So, kung ginagawa ng leader, ay tatago na yung ayuda, problema na yun. Ito, hindi matatago ang ayuda. Kasi hanapin ka talaga. Hanapin ka ng gobyerno sa ayuda kasi nakaregister ka sa government. Sabi na sana yung si Amina, kahit hindi ka pupunta doon, hanapin ka. Kasi naka-computer kayo lahat eh. Naka-computer, nakatanggap na, magiging pula yung pangalan mo, nakatanggap na. Kung hindi pa nakatanggap, puti pa. So nalalaman talaga, kung nakatanggap na, naging red. Kung red na, kumpleto na, congratulations. Nakatanggap lahat. Hindi mo pwede dayain ang online, hindi pwede dayain ang online. Okay na, dugat, parang bakwit kayo, kanya-kanya na kayo dyan ng lupa, tayo na kayo ng bahay dyan. Katulad na nangyari dito, kanya-kanya na tayo ng bahay. Walang direction. Okay, magkakaroon ng direction. Kung sinong walang registration sa traffic commodity village, matatanggal. Walang samahan ng loob. Kasi tatamaan ng batas. Oo. Katulad niya, sabi ni, sino yun? Yung mag-organize sila dyan? Si Kenny. Naintindihan mo sinasabi ko, di ba? Matatanggal yung mga dyan, kung sinong registration. Lalo siya si Kenny, minawa rin. Matatanggal yung mga walang registration sa kanila dyan. Kasi hindi pwedeng mapasok ka doon na wala kang registration, wala kang membership. Kaya, naintindihan mo na bakit ka pinapamember para mabigyan ka ng pabahay dito. Kasi, baka walang titulo din yung bahay niyo dyan. Wala. Lipat ka dito, magkakaroon ka ng titulo. Wala naman talaga yan. Okay. Sila pong... makakuha ka ng bahay dito, maganda pa, house and lot na. Kaya, intindihin mo yung briefing, pagkatapos kasi briefing yung mga member. Mga members, huwag kayong umuwi, briefing kayo mamaya. Okay. So, suma total, magkakaroon tayo ng, kapag ma-implement dito na tri-people co-op, lahat-lahat pwede mag-apply sa co-op. Hindi ngayon, nahirap ka mag-apply sa co-op, ang daming requirements. Pero kapag member ka ng tri-people, ipakita mo lang ID mo, member ka na agad ng co-op. Kasi tri-people din yun eh. Tri-people co-op, pag loan ka doon, wala pang Iba yan sa kanila yan. Okay. So, priority at Iba yan sa inyo. tri-people sa lahat ng bagay. Kasi, Sabi mo yan. meron silang registration. Okay. Ibig sabihin, kapag may magkandidato dito, mag-offer ng tag 10,000 bawat isa, puntirya nila, tri-people mo yun, doon tayo kasi may tao na agad yun. Registered sila. Ha? Automatic, may tao na yun. Kontakin lang kung sinong founder. Sinong founder ito? Bago amin. Ilan ang tao dito sa Muslim Village? 1,000. Ilan sa Christian Village? 1,000. Sa Togo Village, 1,000, 3,000. Agad-agad. O ito. 10 times 30? Hindi, 3,000 times 10? 3 1,000 times 10, 1.5. Anong 1.5? Magkano 3,000 times 10? 3,000, 3M. Ha? Diba? Sabi nila, hindi makapasang lugar ninyo. Hindi kayo pwede mag-load. Wala kayong pambayad, kahit may pambayad tayo, sabihin, wala kayong pambayad. Kasi,
ang paninira natin, yung sumatotal, walang direksyon. So, walang tiwala. Walang nagpapaloan na bangko dito. Kasagana ka at saka asa lang ang nagpapaloan. At hindi lahat ng tao dito nakakautang sa asa. Kasi hindi qualified. Hindi nagbayad ng kanyang utang dati. Kaya na-disqualified. Pero kapag ka Muslim Village na registered, kapag ka nangutang ang mga homeowners sa ASA, kahit hindi magbayad ang homeowners doon sa ASA, makakautang ba ulit kung hindi magbayad? Makakautang? Hindi, ganito. Tri-people model na tayo. Assuming na tri-people model na tayo. Nangutang tayo lahat. 3,000 ang utang sa ASA. Tapos hindi tayo nagbayad. Pautangin ba tayo ng ASA uli? Member ka ng tribe people. Hindi, pautangin tayo ng ASA kapag hindi ka nagbayad. Hindi na. Ano sagot mo, Aida? Pautangin pa ba tayo kung hindi tayo nagbayad? Utang niya, kasi may may puno ang Ikaw. Doon nila, Magkakautang uli kahit hindi magbayad. kasi may pag-ano sila na itong na rin. Ang magbabayad kasi yung tri-people model village ang magbabayad sa utang doon. Kasi nagbabayad ang mga tao ng 500 kada buwan, masisingil din ng tri-people model village yung utang nila. Kaya kahit anong mangyari, isi-save ng tri-people model village yung pangalan nila, hindi nila dudumihan. Kahit hindi nagbayad, ako nang bahala dyan. Sabi ni Babong Mina, ako nang Para bahala hindi na dyan. masira yung... Para hindi masira. Kasi may pag-asa na masisingin ni Babong Mina kasi nagbabayad ng monthly yung tao sa babayad. Naintindihan ninyo? Ay, ganito, walang organization. Magkakautang ba? Hindi. Isang beses ka lang, wanted ka na. Wanted ka na. 5,000 lang. Kaya, nung na-register tayo sa Tri-People Group of Companies, yung mga utang ninyo na wala kayong pambayad sa mga monthly due, wala kayong pambayad sa mga documentary video, mga pang-investment din, wala kayong pambayad. Nakakautang tayo sa Most Holy Rosary kasi may registration tayo. Most Holy Rosary Multi-Purpose Cooperative. Kahit 10 million pang utangin natin yan pwede. Kasi nakasalalay ang registration ng Tri-People Group of Companies. Kapag sinabi Tri-People ka, verifiable, makalon. Kahit hindi ka pa magbayad, kalulunin ka rin. Yun ang kagandahan ng may organization na legal. Meron namang organization na illegal. Okay. Sige. Hindi katulad ng ganito, kapag puntahan ka ng engineer dito at paalisin ka dito, wala kang magawa. Kasi unang-una, hanapan ka ng titulo, wala kang titulo. Kahit sabihin mo, 20 years, 30 years na ako dyan nakatira, hanapan ka pa, kahit rights, wala kang rights. Eh di wala kang rights, wala kang karapatan. Di ba? Oh. So matutal, ganun na mangyayari talaga. At walang patigasan dito, batas ang pinag-uusapan natin. Okay. Every Friday, every Saturday, halimbawa, kung Tri-People Model Village na tayo dito, meron tayong stage sa gitna, meron tayong park sa gitna. Park. Halimbawa, doon sa gilid ng CJ, gawa tayo ng park doon. Tapos may mga stage. Tuwing Sabado, may magpapalabas doon na, halimbawa, Maguindanao dance, Tausok dance, mga Christian dance, mga Katutubo dance, kasiyahan ng mga homeowners yun. Para hindi sila maboring. Maboring at maganda talaga yung... Maganda talaga ang samahan. Kasi para nakikita mo na maganda talaga. Maganda talaga. So, napipicture out nyo ngayon. Napipicture out yung sinasabi ko. May mga program tayo doon, may mga event. Tapos, isang kasalan lang. Halimbawa, ikakasal si Norma, lahat-lahat ng 3,000 na yun, required mag-attend at magregalo. Kasi ka-homeowner siya. Okay. Di ba? Ang ganda? Oh, mag-birthday, required ka magregalo at attend. Kasi ka-homeowners ko. Yun ang Magna Carta for the right of homeowners. Ha? Pwede. Okay. Ang kagandahan nito, kayo mga officer, ay magkakaroon kayo ng sahod. Allowance. Per dance. Ibig sabihin ng per dance, kapag mag-travel ka, libre yung pamasahe mo round trip, aeroplano man yan, o barko, o by land, at may allowance ka pa. Tapos may commission ka pa.
may dividend ka pa. Hindi, yayaman ng mga officer dito. Kaya meeting nito, officer lahat ang mini-meeting ko dito. Kasi yun ang pipirma sa batas namin dito. Hindi member. Pero kung mag-officer ka, magpa-briefing ka muna para maintindihan mo, pag-usapan natin paano ka makapasok ng officer. Kasi kamag-anak ka ni Babo Mina. Ang founder kasi binibigyan ng karapatan ng founder. Kahit bago pa sa organization, kung i-recommend ka ng founder, pwede. Founder siya ng trend. Sa umpisa pa lang nung nag-usap kayo ng umpisa, pumunta siya sa bahay. Okay. Sabi niya, isasama kita sa... Sige, madali lang yan. Madali lang pag-usapan. Okay, pwede tayo matatanggap ng loan. Tapos may mga donation dito sa atin. Halimbawa, dito, priority daw, lahat-lahat ang registered na homeowners sa mga donation ng government. Halimbawa, mag-donate ang HUDs. O di, mag-donate ang HUDs. Ang NCMM, magpa-HUDs sila. Eh di lahat-lahat ang Muslim maka-HUDs kasi inahanap nila yung mga registered na corporation na pabahay. Wala ka pa makita dito sa buong Montalban o buong Luzon o buong Pilipinas, wala ka pa makita dito na Muslim lahat na nakatira sa isang village. Wala. Kundi dito sa Montalban, sago-sago, may Christian, may Muslim. Kayo nakatira kayo sa Pasiglan, di ba? So may katabi kayo mo Christian. May katabi kayo Christian, may kaharap kayo Christian. So ganun lang nangyayari. Ibig sabihin, ngayon pala magkakaroon na solid na Muslim sa isang village. Regardless of tribe. Tausog ka man, Maguindanao ka, Maranao ka, isang village ka lang. Muslim village. Pero kabuuan ng tribe people mo the village. Ngayon na magkakaroon ng solid na Christian village dito sa tribe people. Ngayon na magkakaroon ng Katutubo village dito lang sa tribe people. Kasi na-segregate sila, 1 hectare ang lupa nila. Okay? So, yun ang kagandahan na segregate. Katulad nyo, nakatira kayo sa Kasiglan, harap talikuran nyo, katagiliran nyo, Christian. Walang solid dito sa buong Pilipinas na Muslim village. Wala. So, may pinapatayo dun sa Laguna, pinupromote, halal village daw. Kalimutan mo pangalan. Pero pinapapasok ng Christian doon. Hindi rin halal yun. Halal lang ang pangalan, pero hindi pala halal ang tao. Saan doon banda? Meron na... Sa Laguna. Nakalimutan. Meron pa sa Quezon Province, Laguna, Quezon Province. Buo natin ang Tratipo Model Village. Paglabas ng titulo ng lupa ni Babo Mina na inaayos, pwede nang i-order na sirain na yung mga bahay dito. Ay, pakinggan nyo. Okay. Sirain na mga bahay dito kasi wala mga titulo ito. Ala. Nabili ng Tri-People. Ibig sabihin, nabili ng Tri-People kasi binenta ni Babo Mina sa Tri-People yung lupa niya. So, Tri-People ang mamahala. So, walang pwede magreklamo kasi wala kang hawak na titulo. Tri-People Model Village na may titulo. Okay. Kahit malakan yung pampinatayo dito, kung kukunin ng may-aring lupa, masisira ito. Kasi ang karapatan ay sa legal na papel. Wala sa salita. Wala sa tapang. Mga Muslim tayo lahat, matatapang tayo sa wala kawagid dyan. So, walang kawagid dito. Ang kawagid, sino may titulo ng lupa? Yun ang may kawagid. So, matagal na ito tiwangwang na lupa. Buti na lang, si Babo Mina, wala siyang kaalam-alam sa mga kasulatan. So, officer siya ng Tri-People, founder siya ng Tri-People namin. So, inopen na, sabi niya, ano itong papel na ito? So, binulat ko, siyempre, marunong ako sa papeles, sabi ko, titulo ng lupa ito, Babo. Nag-apply ka ng titulo ng... Ang titulo ng lupa na ito, nakapangalan kay Abdurazak, Dadem at Aminadad. Ang titulo ng lupa na ito. Nasa sketch plan. Ibig sabihin ng sketch plan, yung blueprint na titulo ng lupa. Titulo ng lupa lang ang wala, pero may sketch plan na siya. May certification ng DNR, may certification ng Mayor's Office. Dito sa Montalban, titulo na lang kulang kasi namatay yung abogado na nag-aayos ng kanyang papeles, hindi natuloy pa tituluan. So, binenta ni Babo Mina sa akin kasi Tri-People siya para mapakinabangan ng marami at kukunin pa natin yung lupa doon hanggang CJ Village, CJ Resort na yan para mapatayo ng Tri-People Model Village na maganda. 1,000, 3 hectares na yun, 1,000 ang para sa Muslim, 1,000 ang pamilya. Sa isang Muslim, sa 1 hectare naman, 1,000 ang pamilya ng Christian, sa 1 hectare, 1,000 ang pamilya ng Katutubo. Anong Katutubo?
dito sa Montalban, sikat ang Dumagat Remontado. Doon sa Mindanao, sikat sa Tidoray, Manubo, Bagobo, sa Baguio naman, Ifugao, Tangkanay, kung ano-ano. Sa area nyo, hindi Ilocano, sa Tubang Ilocano, Christian. Hindi, Christian yan. So, yun. So, Dumagat Remontado. So, yun. So, bumuo tayo, lahat-lahat ng officer dito na ay nanggaling sa Trifico Group of Companies. 12 years na sila sa Trifico Group of Companies. So, naisip ko, magsipa-separate na kami ng corporation. Gusto kami ng kanya-kanyang corporation. Si Gadong, ang hinawakan niya, Trifico Private Disaster. Kung may mga sunog siya, may mga kalamidad, may bagyo, katulad sa Jensan, dinakna ng 7.8 magnitude na bagyo, pati SM natumba, Jollibee, McDo, natumba lahat. Yeah. Plansado na ngayon ng Jensan. Ang ganda-ganda patayuan ng mga project kasi was out lang. Pati mga eskwelahan, was out. So matotal pala, i-announce ko lang na nakalikom tayo doon may nag-sponsor sa atin na nag-donate sa atin doon ng buong biktima ng Jensan at saka Sarangani ay bibigyan ng relief donation. Tapos may pera na 10,000. Tapos may mga 10 sila, may mga kumot, mga malong. Galing sa Quezon City Bangsamoro Services. Palakpakan natin. Yeah. So, pinadirect ko na doon kay Aida Sedic, yung ex-wife ko, kasi siyang provincial director ng NCMF, National Commission Muslim Filipino sa South Cotabato. So, sakop ng South Cotabato, ang Sarangani at saka Jensa. Kung saan yung dito. So, pinadirect ko na, nag-announce na kanina yung si Aida na nag-usap na sila at pumunta na doon yung taga Quezon City Bangsamoro Services na i-turnover na yung pera na milyon-milyon na i-turnover. So, sa tulong ng Trifico yun. Kung tutusin, kasama doon si Gadong, kung natayo lang yung kanyang Trifico Disaster Management, kasama siya doon. Kaya lang, ginagawa pa yung kanyang corporation ng Trifico. Ginagawa pa. Inuuna muna yung Trifico Modebiles kasi kailangan natin ng pabahay. Kailangan. Okay. So, matotal, nakita niyo bang sementado dito na lugar? Yes. Binakod yan. Bakod na yan. 4 hectares yan. 4 hectares yan, ang may-ari niyan, Mindrac Corporation. Pagawa ng imbornal. Kahit silipin niya, gumagawa ng mga imbornal. Kaya lang, na-bankrupt sila. So, binenta nila ng 8 million sa Trifico, murang-mura. So, pinili ng Trifico, pag-uusapan ang transfer ng titulo niya. Bago matituluan itong lupa ni Babo Mina, nakuha na natin yan. So, Trifico Model Village din ang ipatayo dyan. So, part 1, part 2. So, marami na makatira na maayos na pamamahay. Katulad ng nasa Kasiglahan na pinanggalingan ni Babo, ganyan ang pabahay. Kasiglahan. Hindi ganito kalat-kalat na buksa-buk. Saan ka pwedeng tumayo doon ka na? Oh, hindi pwede ganun. Model Village nga eh. May mga daanan, may mga kalsada sa gitna, ayusin. So kahit ito, ikandunin yung Babo na tumbay dito, buldusin yung bahay niya. Kasi gagawa ng magandang bahay pa, uniform. Kasi model village nga. So gano'n na mangyayari. So meeting ng officer ito, dapat hintayin nyo mamaya meeting ng members para ma-interview. Kasi officer level na ang taas ng meeting na ito. Napakataas ng meeting na ito. Officer level. Kasi mag-subscribe na sila. Kung gusto ko, buwasin ko ang subscription. Okay. Pag-usapan natin mamaya. So, itong purpose kung bakit nagpapatayo tayo ng Trifico Model. Ayan. Sabi ng SM, mag-recruit ako ng mga magtatrabaho sa inyo ng mga bata. May marami tayong anak na qualified. 18 years old pataas, qualified yun. Okay. Posible sa isang bahay, walang qualified. May qualified. Pero, kailangan, pumirma kayo ng memorandum of agreement at sa contract. Kailangan yung Trifico Model Village, pipirma ng kontrata sa SM na magre-recruit sila at papasahuran ng maayos yung mga bata. Ino-offer lang yung memorandum of agreement dahil sa contract sa may registration documents ng COA. Kung wala, hindi nila ino-offer yun. So kaya nga, magtaka ka. Si nakapuno-puno sa SM Fairview, Muslim. Lahat-lahat, may Muslim doon sa department. Nagtataka sila, bakit may Muslim? Paano nakapasok? Hindi nila alam, may registered sa Fairview na Muslim subdivision
kalahati Muslim, konti lang Muslim, mga 20% ang Muslim doon, population. Ni-recruit lahat ng SM yun, nakapasok lahat yung Muslim, kahit ayaw nila sa Muslim may pasok, nakapasok kasi homeowner sila doon, nasukob sila ng MOA, nasukob sila ng contract. So payag man sila hindi payag kasi ayaw nila Muslim, kailangan nila recruit kasi ma-violate nila yung MOA na pinirmahan. Nagtaka sila, may Muslim pala dyan? Kasi naglabasan ng mga Muslim sa ONN, pumunta sa SM Fairview, nag-fill up ng membership, allowed sila kasi may contract na napirmahan. So nagtrabaho sila doon. Hindi mapigilan ng SM management kasi nakapirma siya ng MOA na lahat-lahat ng qualified 18 years old pwede pasok. Hindi sinabi doon na Christian lang. At saka bawal yung sabihin na Christian lang sa isang MOA, sa isang homeowners. Bawal. Homeowners talaga. So nakapasok yung mga Muslim doon. Nag-i-hijab sila. Doon, sa mga butika doon. Ang hindi nakakapasok doon, Mercury. Oh, Mercury.